Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Amos 7:12-15. Sinabi ni Amasiyas kay Amos, "O ikaw na taga-kita, humayo ka at tumakas ka sa lupain ng Juda, at dooy kumain ka ng tinapay at magsalita ka ng propesiya roon. Ngunit huwag ka nang muling magsalita ng propesiya sa Bethel, sapagkat iyon ay santuaryo ng hari at iyon ay templo ng kaharian." Nang magkagayoy sumagot si Amos kay Amasiyas, "Ako'y hindi propeta o anak man ng propeta, kundi ako'y pastol at manggagawa ng mga puno ng sikomoro. At kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan, at sinabi ng Panginoon sa akin, humayo ka, magsalita ka ng propesiya sa aking bayang Israel." Tagapagsalita ng Panginoon. Dahil sa pagtalikod sa Diyos at pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang Israel sa pamumuno ni Haring Jeroboam at ni Amasiyas na pari ng Bethel ay namuhay sa pagkakasala. Upang akayin sila sa pagsisisi, ipinahatid ng Diyos kay Amos ang kanyang salita na mawawasak ang templo, didigmain ng Israel at babangon ng tabak sa sambahayan ni Jeroboam. Inudyukan ni Amasiyas na pigilan ng hari si Amos, at siya mismo ay nagsabi kay Amos na tumigil sa pagpapahayag ng propesiya sa Bethel. Sinabi ni Amos na siya ay hindi propeta, kundi isang pastol at magsasaka. Ngunit siya ay kinuha ng Diyos at inutusan, humayo ka at magsalita ka ng propesiya sa aking bayang Israel. Ang tunay na propeta ay hinirang ng Diyos upang maging tagapagsalita tangi ng salitang ibinigay sa kanya ng Diyos. Awit 85:4-8. O Diyos ng aming kaligtasan, muli mo kaming panumbalikin at alisin mo ang iyong galit sa amin. Magagalit ka ba sa amin magpakailanman? Ipagpapatuloy mo ba ang iyong galit sa lahat ng salinlahi? Hindi ba kami ay muling bubuhayin mo upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? O Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong tapat na pagsuyo at ipagkaloob mo sa amin ang pagliligtas mo. Aking papakinggan kung ano ang sasabihin ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y magsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan at sa kanyang mga banal, ngunit huwag silang muling manumbalik sa kahangalan. Muling pagbuhay ng bayan. Inaakay ng Diyos ang mga makasalanan na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya't walang maliw na inihahatid niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga manggagawa na hinirang niya na kanyang tagapagsalita. Ang salita ng Diyos ay ilaw na tumatanglaw sa sanlibutan, upang kung may kahit isang makasalanan na mapukaw na magpahayag ng kanyang kasalanan, siya ay mapatawad at bigyan ng Diyos ng bagong buhay. Hindi lamang isa kundi ang buong sanlibutan ang inililigtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Mahihiling natin sa Diyos na magsugo siya ng dagdag na manggagawa upang ang marami ay manumbalik sa Diyos at kanyang mailigtas, mapatawad at muling buhayin. Efeso 1:3-7. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban,
para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ipangaral ang Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Lagi nating ipahayag na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at muling binuhay ng Ama. Kay Kristo ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran sa ating mga kasalanan. Huwag nating ikahiya ang Ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya." Marcos 6:14-16. Nabalitaan ito ni Haring Herodes sapagkat ang pangalan ni Jesus ay naging tanyag. Sinabi ng iba, si Juan na tagapagbautismo ay muling nabuhay mula sa mga patay, at dahil dito, gumagawa ang mga kapangyarihang ito sa kanya. Ngunit sinasabi ng iba, siya ay si Elias, at sinasabi naman ng iba, siya ay propeta na tulad ng isa sa mga propeta noong una. Ngunit nang marinig ito ni Herodes ay sinabi niya, si Juan na aking pinugutan ng ulo ay muling nabuhay. Ang muling pagkabuhay. Ibinilanggo ni Herodes si Juan Bautista dahil sinabi dito sa kanya ang salita, "Hindi ipinahihintulot sa iyo na angkinin mo ang asawa ng iyong kapatid." Sa udyok ni Herodias at ng anak nitong babae, pinapugot niya ang ulo ni Juan. Nagawa niya ito, ngunit siya ay nabagabag nang dumating sa kanya ang balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sinabi niya, si Juan na aking pinugutan ng ulo ay muling nabuhay. Kahit naniwala na mayroong muling pagkabuhay, si Herodes ay hindi nagsisi o tumalikod sa kasalanan. Ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating kasalanan at binuhay na muli ng Ama. Napakahalaga nito sa atin. Noong ipinahayag ng ating bibig si Hesus na Panginoon, at sumampalataya tayo sa ating puso na binuhay siyang muli ng Diyos, ay naligtas tayo. Gayon din ang gagawin ng Diyos sa bawat mga salanang magsisisi, mananalig, at magpapahayag ng pananampalatayang ito kay Jesus. Sumampalataya kay Jesus. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Si Kristo ang salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino bang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.
Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.